Bali ito na po yung ating 60-day-old na piglet. Bali ito po ay kalilipat lamang natin dahil sikip na po doon. Yan, kung makita nyo po, sikip pa rin dito. Ang akin pong beddings na ito, dun sa magtatanong, ay kuha po ito doon sa babuyang walang amoy. Ganito po yung ginagamit ko dahil malapit po kami sa school. Kaya nakakapag-alaga po ako ng baboy dahil gawa po sa ganitong pamamaraan. At syempre hindi yan lamang po ang dahilan kung bakit walang amoy. Syempre gumagamit din po tayo ng mga bagong technology ngayon. Inihahalo po natin sa painom nila. At syempre ini-spray po natin diyan sa kanilang bedding para hindi po mangamoy. At syempre alaga naman po natin ng alis yung mga dumi nila. Yan, kung makikita nyo po ay laging tuyo sila. Pero ito po ay overcrowded dito. Hindi po yung gantong kadami ang dapat dito. So bali ang sukat po per head ay 2 square meter po. 2 square meter po bawat isang baboy ang laman. Kaya yan po ay aalisin pa natin diyan yung kalahati at ililipat po natin doon sa kabila. Bali doon po sa magtatanong kung okay po ba ang laki dito sa ganitong alaga, ay para sa akin po ay okay na okay din naman dahil simulat sa pulpo na ako po ay nagpatining ay ganito na po ang aking ginagawa. Dahil nga sabi ko sa inyo ay malapit kami sa school. So ako po ay nakakapagpalaki dito. Katulad po ng mga nakaraan kong nabenta, 3 buwan lang ay tumimbang po siya ng 107. So ganoon, merong 98, merong 103. So depende po yun sa inyong sa genetic ng ating pong mga inaalagaan, sa management po natin at syempre doon po sa binibigay natin na pagkain. Basta yung 3 ayun lamang po para maging success po ang inyong pag-aalaga ay dapat po ay pagsamasamahin nyo lamang yung pong good genetic at good nutrition at good management. So yun po yun dapat pagsasama-samahin natin para po maging successful po ang pag-aalaga natin ng baboy. Ang maipapayo ko lamang po sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga bago na susubok, dapat po bago po kayo sumubok mag-alaga, dapat po ay meron po kayong budget na nakalaan talaga diyan dahil kapag ka po kayo nag-alaga ay hindi po biro ang puhunan diyan, lalo na po sa pagkain. Dahil ang pagkain naman po niyan ay hindi naman po biglaan, lalakas lamang yun pagka time na grower na. Pero yun po ay kapag wala po kayong source o wala po kayo na budget para diyan ay medyo mabigat-bigat din po. So kaya kinakailangan ay handa din po kayong gumastos para diyan. Dahil alam niyo po kapag po ang baboy natin ay tinipid natin, titipidin din po tayo niyan. Pero ang sikreto po nito ay nandito po, lalo na po sa biik pa lamang. Sa stage pa lamang po ng starter, kinakailangan po ay bombahin mo na ng bombahin yan, mabus mo ng mabus yan hanggang sa maging malusog sila. At pagdating ng grower ay okay lang yan na medyo pabayaan. Basta ang kahalagahan po nito yung foundation. Ang pinakamahalaga po niyan yung biik siya, tapos yung starter stage, yan po ang napakahalaga na stage po ng ating pag-aalaga ng baboy. Pagka po yan ay halimbawa magpipinisher na, kahit pa medyo bitin-bitin ang kain niyan, okay lamang po yan. Pero pagkadating po sa pagka nagsimula po kayo sa starter, kinakailangan po na yan ay lagi pong busog at hindi po nagugutom para mabilis po ang paglaki. Isang tip ko din po sa inyo para kayo po ay medyo matulungan ko po doon sa paano magtipid ng pagpapakain ay kapag ka po kayo ay may taniman sa likod, magtanim po kayo ng mga pwede po na pang alternative o kaya pang merienda po nila. Para pagka sa ganun po ay kapag nakapagbigay kayo ng pagkain, pwede po kayo magpamerienda ng mga ganung mga halaman. Halimbawa po mga tricantera o kaya po ay kamote tops o yung tinatawag na kamoting bagin. Tapos yung mga mulberry, kung ano-ano pa po na po pwedeng kainin po ng ating mga baboy na halimbawa katulad ng mga kangkong. Yan, magaganda po yan para po sa kanila, matataas po ang protina niyan, lalong-lalo na po yung tricantera. Maganda po yan at gayon po ang ginagawa ko, kaya napakalaking tipid po sa feeds ang nagagawa ko po. So yan lamang po ang aking kaunting tip para po sa ating mga kababayan na mga gusto magsimula mag-backyard po ng farming po ng mga baboy, para kayo po ay handa pa sa anuman po ang magiging gastos nito.